Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in the wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to the citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men.' So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servant, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, 'What was going on?' 'Your brother was come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaying for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even your young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you killed the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.' Jesus told his disciples, 'There was a rich man whose man was accused of wasting his possession. Another parable na po yan. Let us pray. Panginoon, dalangin namin ang iyong salita. Magbibigay po ng pag-asa, kalakasan sa aming lahat. Pangunahan niyo po ang iyong lingkod. Salamat po sa iyong kapangyarihan. And Lord, bigyan niyo po kami ng pag-iisip na mayroon pong pakikinig, pagsasabuhay ng iyong mga salita. Amin pong sinasaway ang anumang spirito ng kaaway upang agawin ang mga salita mo. Salamat po sa tagumpay na gagawin niyo sa amin sa umagang ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Makapo na po kayo. Sige po, isang palakpak sa ating Panginoon. Yes, O Lord. Okay. Salamat po sa Lord at muli nating nakasama si Sister Faye. Yan. At yung si Jaja at yung kanyang anak. Then, nakita ko rin yung kaibigan ni Shaira, si Ira. Si Ira. Okay?
Then, kaibigan kasama sa trabaho, nila Brother Ariel, si Reynold. Reynold, salamat, nakapunta ka muli. At syempre, matagal nating na-miss, Sister LB. Wow! At alam natin na very busy sila. Dumating yung kanyang kapatid from abroad. Kaya talagang busy ang schedule. Wow! At yung mga pamangkin ni Brother Ruel, sila Ian at saka Mel. Junri? Yan. Okay. So, praise God. At kung napapansin nyo po, wala sila Sister Medi, ang mag-asawa. Sila po ay may honeymoon ngayon sa Subic. Kasama po sila Dennis at Seya, ang mga bata. They are having a vacation sa Subic po. Kung maalala natin, nagkaroon po ng privilege sa trabaho si Brother Dennis at ang ginawa po nitong mag-asawa, isinama po yung kanilang magulang. So, maganda po yun na gawin din natin sa ating mga magulang. Na one day ay maiparanas natin sa kanila na sila ay mag-relax, mag-enjoy. Magawa natin ito sa kanila. Amen? Hanggang may pagkakataon kasi baka tsaka pa natin gawin ito kung sila ay nakaratay na. Hindi na nila mai-enjoy yun. Diba? Kaya hanggat malakas pa, pero siguradong hindi na kayo masusundan, Joel. At talagang nakita ko sa mga picture nila sa Subic, sa hotel, nag-ocean adventure sila. Wow, masaya ako makita yon. At ang sabi ko nga doon, maraming susunod sa kanila. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Yan, maraming magbabakasyon din. Mag-i-enjoy. Dapat ano yan? Isa yan sa prayer list ng pamilya, ng mga mag-aasawa. Isa yan, yung magbakasyon. Di ba? Kaya, I'm very happy nang makita ko sila Brother John, LB, nagbakasyon sa Batangas. Di ba? Sila Ruel sa Palawan. Bagamat may panggugulo ang kaaway, pero still, sila Edward, nung nagbagyo sila. Masaya tayong makita yan. At may mga susunod pa. Kaninong pamilya yon? Ay, Lord, narinig mo yon. Narinig mo yon. Yan. Ano po natin yon? Isama natin sa prayer list ng pamilya. Yung makapagbakasyon, yung isang araw na iba naman dun sa routine araw-araw, yung maiba naman, hindi na lang laging ganon, yung isang araw na gigising kayo na iba naman ang makikita nyo sa umaga. Hindi kayo nagmamadali sa trabaho. Ang sarap po noon. Okay? At dito sa mga kapatid natin na ito, matuto tayo na yung mga napuntahan nila, dahil napuntahan na nila, pwedeng mapuntahan na rin natin sa susunod. Mag-guide na nila tayo. O pag pupunta tayo ng, ano ba yan, Brother John? Canyon, pangalan nun? Canyon Cove. O, alam na natin, magkano ba doon? Saan ba tayo makakamenos? Ayan. Okay?
Okay. What else? Our Christmas party will be on December 20. December 20 po. Alas 3 ng hapon. Dito po sa church. At yun po, no, yung ating preparations for our Christmas party. Magkakaroon po tayo ng ngayon. Ang group presentation po natin, hindi na po Deborah, Mispa, Men, Youth. Hindi na po. Iibahin naman natin. Magkakaroon tayo ng twist. Magke-create po ako ng 3 grupo, halo-halo. Sa isang group, may men's, may women's, may youth. Yan, halo-halo. Kaya, masaya ito. Ipopost ko po doon sa ating FB, yung pong listahan ng 3 grupo with your designated leaders. Para po makapag-practice na, makapag-create na ng concept. So, ang concept po natin ay Paskong Kristiyano. Okay? Everything about Christmas as a Christian Christmas. Nandun yung true spirit of Christmas. Okay? So parang yung kinanta ng mga kalalakihan last year, yung tuloy pa rin ang Pasko. Sa kabila ng mga problema, tuloy pa rin ang Pasko. Yung mga ganong bagay. Okay? Pero this time, sa grupo, magkakahalo na. May men's, may women's, may youth. Wow. Okay? Pero syempre, bukod po yung special number ng mga bata, ng mga kids natin. Wala po tayong exchange gift para hindi na po makadagdag pa sa ating mga burden of Christmas. Kasi may mga kanya-kanya ng exchange gift sa school, sa opisina, sa pamilya. So, hindi na po tayo dadagdag. Kasi sa isang pamilya, kung kayo ay 5 dito, edi 5 pa yung iintindihin yung regalo. Okay? So, wala na po tayong exchange gift. Okay? Then, yung ating pong mga ipaparapol, voluntary na lang po, sponsorship. O, kunyari, meron kang, Pastor, dagdag niyo po itong 1 kabang bigas. Ipaparapol po. Parang last year, ang nanalo si Brother Ariel ang nanalo nung ating bigas, di ba? At meron na po nagsabi sa akin, 10 pack ng grocery. Yan. Hindi po natin sasabihin yung pangalan. Si Lord na ang magpapala doon sa tao na iyon. So, ganun po. Voluntary na lang po. Kunyari, meron kayong si Ate Cathy gumawa ng isang palangganang leche plan, yun ay ipaparapol. Sige, liitan natin, batya. Pastor, ito, iparapol natin ito. So, ganun lang po, voluntaryo, kung ano po yung makayanan. Okay? At, maging masaya po tayo. So, magpo-focus na lang po tayo sa ating contribution para sa food. At ang idea ko nga po, this time, bibigyan natin ng opportunity yung mga kapatid natin na mayroong kakayanan. Okay? Para ito'y maging opportunity sa kanila to earn. Kaya po, sinabihan na po natin sila Sister Andrea, si Ate Cathy, sasama na rin natin Sister Irene. So kayo po ang mag-prepare ng ating handa. At yung presyo po, yung presyo naman na may kita, ha? Hindi yung mag-aabono pa kayo. Kasi ang gusto natin, kayo yung magkaroon ng opportunity to earn. Hindi naman ganun kalaki, pero masaya pa rin.
Naglilingkod na kay Lord, may blessing pa. So, ganun po. Tatangkilikin natin yung sariling atin. Yan. Okay? At ang Christmas, ito nga daw yung panahon na magastos. Pero ito rin yung panahon na po pwede kang kumita. So, tignan natin yung opportunity na yun. Totoo, ang Christmas, ito ang pinakamagastos na season ng taon. Pero, take also the opportunity na dito ka rin kumita ng malaki. Amen? Pwede. Para hindi lang one-sided. Oo, may malaking gastos, pero may malaki ding kita. Para balanse. Okay? So, maging resourceful, maging productive. Hanapin mo, saan ba po pwede, Lord, yung opportunity na talagang magamit ko the best of my ability. O yung mga negosyante natin dyan, make use kung saan po pwede. Kasi pag Christmas, lahat tumataas ang demand. Sa pagkain, sa damit, sa services. Samantalahin natin. Okay? Sige po. Dadako na po tayo ngayon. Before that, last Friday, Lawrence, mabilis lang, naging successful po yung ating 3D night celebration. Palakpakan natin ang Lord. Halos nasa 40 po yung dumalo last Friday night. Ito po yung mga 3D natin. Mga leader, mga member. Nagsama-sama po last Friday. Nagpalakasan at may kainan. Wow! At kinocongratulate natin ang 3D nila Sister Rowena. Kompleto po sila last Friday. Sister Rowena, ang kanyang 3D ay si Gemma, si Marisa, at si Gina. Yun. So, ganun, ano? Yung palakasan po sa isa't isa. Bagamat yung ibang 3D leader ay wala for some reason, pero yung mga member mo, Brother John, nandito sila nung si Brother Bones, nandito nung, at yung mga testimonies na talagang malaking bagay ang pagkakaroon ng 3D. Talagang yung shepherding. At sa akin po bilang pastor, napakalaking tulong po nito upang kayo po ay mapangalagaan, mapalakas, makamusta. Yung hindi ko po nabibisita, kayo na ang bumibisita. I'm very happy for that. Okay? So ituloy po natin. Itong darating po na week, wala po tayong service. Let's give time to meet our 3Ds this coming week. Okay po, 3D leaders? At yung pong kung ang grupo nyo hindi pa rin po nag-gather, please, gawan po natin ang paraan. Kung gusto, nagagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Like yung shinare ni Sister Rowena, mahirap kung sila Gina, sila Gemma pa ang pupunta kasi may mga anak. Samantalang Sister Rowena, wala naman siyang mga chikiting. So, ang ginawa niya, siya na ang pumupunta sa bahay nila Gina. So, nakita niyo yung wisdom, yung effort. Pwede. Kung gugustuhin natin talaga. Okay? So, Brother Rowell, I'm excited na ma-meet mo na itong mga grupo mo. Nag-aantay lang yan. Sila Joel, nag-aantay lang yan. Sila Kuya Turing, nag-aantay lang yan. Rowell? Sige. Ayan po yung mga testimonies. Ayan, yung 3D ni Sister Medi. Wow. Okay. Dako na po tayo sa message ng Lord.
And this coming Friday nga po pala, December 4, darating na po, Sister Lynn. Yay! At what else? So yun po, no? Magkakaroon din tayo ng simbang umaga. The next Sunday, after ng first Sunday, December 13, magkakaroon po tayo ng simbang umaga. 6 o'clock po in the morning. Okay? Then, meron po tayo dong mga dalang almusal. Dito na po tayo mag-aalmusal. December 13 po yun. Okay. Second chance. Dito po ay makita po natin yung parable of the prodigal son. Why do we need to have a second chance? Sino po sa atin dito ang nagbigay ka na ng second chance? Yan. Parang naririnig ko yung parang nararamdaman ko yung hugot ng iba na pastor. Hindi nga lang second chance yun eh. Ilan po sa atin ang siya naman yung napagbigyan? Sino po yung ikaw naman ang napagbigyan ng second chance? Yan. Okay. Ano po kaya ang mangyayari kung wala pong second chance? What will be the result of every relationship kung wala pong second chance? Ano po ang magiging bunga nito? Ano po? Sa mga mag-aasawa, ang mabilis na sagot ay hiwalayan. Kunyari, kung ikaw ay isa namang empleyado sa trabaho, ano po ang katumbas nun kung walang second chance? Ikaw ay tanggal. Okay? What else? Saan pa tayo nagkakaroon ng second chance? O, sa pag-aaral daw, kung ikaw ay nagloko, bumagsak, at hindi ka na pinag-aral muli, hindi ka na pinagkatiwalaan, ano ang kimbunga nun? So, hindi ka makakapagtapos, masisira ang iyong kinabukasan. Saan pa po? No return, no exchange. Kung hindi na gagawin yon ay maraming masasayang na produkto. Di ba? What else? Yan. Maganda yung sinabi ni Sister Rose. Second chance din sa pagbabalik loob sa Panginoon. Ang ating pong Diyos ay isang Diyos na mapagpatawad. A forgiving and merciful God. Kung ang lahat po ng tao ay walang second chance, lahat po tayo ay mabubulid sa apoy ng impyerno. Lahat tayo mapapahamak. Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng second chance. At siguro po sa sarili natin, alam mo ang kahalagahan nito. You know the importance of being given a chance. Siguro kung hindi ako nabigyan ng pagkakataon, wala na siguro ang pamilyang ito. Siguro kung hindi ako nabigyan ng pagkakataon, hindi ako makababawi sa negosyo.
Siguro kung hindi ako napagkatiwalaan muli, wala na akong asenso sa buhay. Siguro kung hindi ako napatawad ng Panginoon, baka ako'y napahamak na. Amen? Kaya napakahalaga po of having second chances. At katulad po ng alibughang anak, bibilisan na lang po natin ang pangyayari. Kinuha ng isang anak yung kanyang mana, nilustay, ginamit sa kung saan-saan. Dumating ang pagkakataon, ang perang ito naubos, hanggang dumating na lang siya sa pag-aalaga ng mga baboy, at ang kinakain niya na po, yung kinakain ng kanyang inaalagaan. Dumating ang time na realize niya yung kanyang pagkakamali, naisip niya, balik siya doon sa kanyang tatay, pero hindi ang anak. Babalik na lang siya bilang isang servant. Sabi niya, buti pa yung mga alipin ng tatay ko doon, masarap ang kinakain kaysa sa akin dito. Mga kapatid, ang isang tao, tsaka lang natututo kung kailan nagkamali. Doon lang niya napapahalagahan ang mga bagay-bagay after ma-realize yung kanyang mistake. Mahalaga pala yung pamilya ko. Mahalaga pala yung asawa ko. Mahalaga pala yung trabaho ko. Mahalaga pala yun. Ito. Maraming tao, matigas ang ulo, hindi makuha sa paalala, natututo lang, natatauhan lang pag nakita na yung consequence ng ginawa. And that's the time you are worthy of having second chance. Pag nakikita mo naman yung tao na nagsisisi, inaamin yung pagkakamali, kinikilala niya, bumabalik, dapat po naman tayo ay merong forgiving spirit na magpatawad. Katulad po ng tatay, nung makita yung anak, buo na tinanggap muli, pinatawad yung anak niya, at ibinigay yung pong mga dating nawala o pribilehiyo ng kanyang anak. Ito lang ang nakikita po natin nangyayari. May mga tao po nagpapatawad, pero nag-iiba na yung kondisyon. Sige, patatawarin kita, pero iba na. Hindi na asawa ang turing ko sa iyo. Patatawarin kita, pero ama ka na lang ng mga anak ko. Meron pong ganon, di ba? Pinatawad, pero nagbabago na yung mga kondisyon. Sige, patatawarin kita sa ginawa mo bilang anak ko, pero hindi ka na makatutungtong sa pamamahay na ito. Kasi sinuway mo ko, nag-aaral ka pa, nagpabuntis ka na. Sige, pero hindi ka na makatutungtong sa bahay na ito. Nakita po niyo yung difference? Pinatawad, pero naiba yung kondisyon. Sige, patatawarin kita, pero umalis ka na sa trabaho mo. Hindi na kita matatanggap. Ganyan ang tao. Pero sa Diyos, iba. Dito po sa parable, pinakita po yung heart of a father na sa kabila po ng hindi magandang ginawang anak, yung anak bumabalik pero hindi na bilang anak. Bumabalik po siya bilang alipin na. Pero ang father, pinatawad yung anak,
tinanggap hindi bilang alipin, kundi bilang anak pa rin. Kaya sabi, magkatay, o kunin yung robe, ibalik yung singsing, bigyan ng sandals. Lahat ng pribilehiyo bilang anak, ibinalik. Wow! Unconditional love of the Father. Hindi po natin masasaklawan pagdating naman sa inyong kondisyon. Pero pagdating sa Diyos, ito po ang ating maa-assure. Ano man ang nagawa mo, gaano mang kalakihan, basta makita ka ng Diyos na nagsisisi, nagbabalik loob, tatalikod sa kasalanan, kalilimutan niya lahat ng ginawa mo. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the Father's love. Unconditional, walang mababago. Ituturing kanyang bilang anak. Pero sa yan, forgiveness. Yung kondisyon, after what you do, iba-iba na po. May mga tao po na kaya kitang patawarin, yes. Tatanggapin kita muli bilang asawa sa kabila ng iyong pagtataksil. May mga ganun po. Pero meron namang mga iba na oo, patatawarin kita, pero hindi na kita matatanggap bilang asawa. Meron po mga ganon. So ano po ang sinasabi natin, mga kapatid? Pagdating po sa Diyos, with open arms, patatawarin tayo, ibabalik lahat bilang anak. Pero pagdating sa kapwa, iba na po ang usapan. Hindi po natin pwedeng sabihin, kung ang Diyos nga ikaw pa. Hindi, mali po yun. Oo, ang Diyos nagpatawad, patatawarin din kita, pero yung aking emosyon, kung tatanggapin pa rin kita, desisyon ko yun, choice ko yun. Kailangan po irespeto po natin yung damdamin nung nagpapatawad. Nakukuha po natin. Parang po sa batas, nagkasala ka, kung kailangan mong makulong, makukulong ka. Hindi po pwedeng, sorry, joke. Hindi. May nagawa kang kasalanan, lumabag ka sa batas, kulong ka. Lalo't ang kaso ay, anong tawag doon? Yung hindi siya kasong, may mga kaso po kasi na kahit umatras yung nagrereklamo, kahit i-atras niya yung demanda, pero ikaw, kalaban mo pa rin ang Estado. Still, you are an enemy of the state. Katulad yung pagpatay, yung rape, yung bigamy, kahit po umatras yung nagrereklamo, ang batas, itutuloy pa rin po yun. Ang kalaban mo na ay ang gobyerno. Nakukuha po natin? May mga ganong kaso po. So ano po sinasabi natin, mga kapatid? Ganito po natin babalansehin. Yes, we can avail for second chance, pero wag mo namang gawing lisensya yon para ikaw ay magkamali. Hello? Hello? May available pong second chance, pero wag mong gawing lisensya yon. Ay, pag nagkamali ako, meron pa namang second chance eh. Wag. Wag. Dapat maging maingat pa rin tayo na kung hanggat maaari, hindi mo na kailanganin yung second chance. Amen? You will strive with God's help and grace. Hindi ka man perfect, pero you can do your best. I can do all things through Christ who gives me strength.
Kung magagawa mong umiwas sa pambababae, kung magagawa mong umiwas para matukso, gawin mo. Hello, mga kalalakihan. Walang amen? Amen. Parang na-stroke kayo Ha? Nakukuha po natin. Para bang walang pinagkaiba na meron kang health card. Health card. May health card ka. Ibig sabihin nito, pag ikay na-ospital, nagkasakit, pwede ka mapacheck up, pwede ka ma-confine. May health card ka. Ay, dahil may health card ako, sige lang, lulunurin ko yung sarili ko sa bisyo, pupuyatin ko yung sarili ko, may health card naman Para hindi lugi yung binabayad ko, para sulit, magpapakumpine ako. May health card naman Ganun ba yon? Hindi ba mas magaling na hindi mo nagamit yung health card mo dahil iningatan mo yung sarili mo at hindi ka na kasakit? Manghihinayang ka ba? Ay, sayang naman yung hinuhulog ko monthly. Hindi ako nagkasakit. Eh di mas mabuti, hindi mo nagamit. Pero, iba pa rin yung may nakahanda ka in case of emergency. Yung pagkakataon na hindi mo naman sinadya talaga. Nakukuha po natin, kapag ito'y gagamitin mo para sadyain mo, talo ka. Pero pag ito'y nandito lang available sa panahong hindi mo inaasahan, panalo ka. Ganyan ang second chance. Palakpakan po natin ang Lord. Diba mas maganda yung bilang empleyado, nakita kang mapagkakatiwalaan. Pwede kang pamahalain. Kesa sa isang empleyado na kaya ka bibigyan ng second chance kasi nandyang nandaya ka, meron kang dinoktor, nagnanakaw ka ng mga school supplies. Kunyari, di ba? Teacher ka, Ellen, Ganyan yung mga kasama ko noon Teacher kami. Bibigyan kami ng supply ng school. Yun, dapat gamitin namin yun para sa mga lesson plan. Pero anong gagawin ng iba? Iuuwi. Pagagamit sa anak. Doon ginagawa yung project sa school. Computer ng school ang ginagamit. Hindi tama, di ba? Iba yung mapopromote ka dahil napagkatiwalaan ka. Hindi yung bibigyan ka ng second chance pero walang promotion. Nakuha natin? Iba yon, magkaiba ng estado yon. Na-promote ka kasi nakita ka mapagkakatiwalaan. Kesa naman dun yung sa hindi ka nga natanggal, binigyan ka ng second chance dun sa ginawa mo, pero walang promotion. Ang posisyon mo yun pa rin. Baka nga bumaba pa. Para lang wag kang matanggal. Kasi lagi kang late. Ang trabaho mo palpak. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, hindi kita tatanggalin. Pero, walang dagdag sweldo. Pero, walang promotion. Pero, yung mahihirap na trabaho sa iyo. Nakukuha po natin, sinasabi po natin ngayong umaga, nandyan ang second chance. Pero, kung hindi mo magagamit yan, mas mabuti. Mas kapaki-pakinabang. Ngayon, sa pagkakataon namang kailanganin mo yan, it's a privilege, it's a gift. Ibigay natin dun sa taong may kailangan nun, pero one thing is for sure, may consequence. May consequence po sa relasyon sa tao. Pero sa Diyos, wala. Ano po ibig sabihin? Sa Diyos, pinatawad ka,
tinanggap ka, pero yung ginawa mo na yon may consequence yun. Yun naman ang maghahatol nun, yung tao sa paligid mo. Yun nga, may iba. Ang ilustrasyon po nito, para daw sa isang pinggan na nabasag. Plak! Kahit buuin mo yon, pag dikit-dikitin mo yon, ang suma total ng pinggan na yon, basag na. Meron nang naging lamat sa relasyon. Kaya po ano po sinasabi natin? Hanggat maaari, ingatan. Ingatan po. Hindi abusuhin. Sa Lord po, ito pa ang kaibahan. Sa Lord, hindi lang second chance. May third chance, may fourth chance, may fifth chance. Dire-diretso yan hanggang buhay ka, may chance ka. Pero pagdating sa tao, sa relational sa kapwa, hanggat maaari, second chance lang. Hanggat maaari, second chance lang. Why? Kasi pag yan pumangatlo pa, hindi ka na nagkamali. Sinadya mo na yan. Amen? Ibig sabihin nun, intentional na yun. Sa una, nagkamali ka. Pero yung pumangatlo ka pa, wow, hindi na. Sinadya mo na yun. Talagang hindi ka totoong nagsisi. Kasi inulit mo pa. Ha? Kaya mga misis, ultimatum, second chance lang. Wala nang third. Lalong wala nang fourth. Ha? Ganon din sa trabaho. Joel, may mga tauhan ka. Hanggat maaari, second chance lang. Kasi nga, pag pangatlo na, ay ano na yon, gawi na yon, sakit na yon, alipin na yon, abuso na yon. Nakuha po natin. Maging sa mga kaibigan, ichinismis ka, patawarin mo. Pero pag inulit pa alin sa pangatlo, humanap ka na ng ibang kaibigan. Delikado ka dun. Lagi ka naka-broadcast 24 oras. Pati sa mga young people, mga dalaga, kung magmamahal kayo, huwag yung mga lalaking sobrang magmahal. O pastor, ang ganda nga yun, sobra sa isa? Maganda ba yun? Sobra sa isa? Oo. Nililigawan ka, may nililigawan pang isa. Ano? Pag nagpumalya sa isa, sa iyo siya babagsak, ano ka? Cheap? Ha? Mga kapatid, tayo po ay magpatawad. Mahirap po magpatawad, pero mas mahirap ang hindi magpatawad. Uulitin ko po mahirap magpatawad. Pero mas mabigat, mas mahirap ang hindi magpatawad. Ang bigat po noon yung hindi ka magpatawad. Pero yun nga po, bilang tao po, pinagkalooban tayo ng free will. Ngayon, yung kondisyon dun sa pinatawad mo, nasa sayo na yun. Dito, pinatawad siya nung ama, with open arms, binalik lahat, good. Pero hindi po natin pwedeng i-apply yan sa lahat bilang tao. Iba-iba po ang ating kondisyon. Hanga po ako dun sa mga asawa dito na talagang hindi lang second chance ang ibinigay niyo. Pero syempre, hanggat kayo nagbibigay ng chance,
kayo din ang nakakaalam hanggang kailan ba talaga. Pero hanggat maaari po, hanggat maaari, yung ginagawang hindi maganda, isa na lang. Isang pagkakataon na lang po ang ibigay natin. Para po ano? Para din naman mag-ingat. Itong mga tao na ito, hindi tayo abusuhin. Mahirap din naman. Sabi ng Panginoon sa Bible, kayo ay maging, kayo ay maging maamo na tulad ng isang kalapate, pero kayo naman ay maging wise din, gaya ng isang serpent. Nakalimutan ko yung exact phrase. Kayo ay maging maamo, ano sa English yon? Gentle as a dove, but be wise as a serpent. Ibig sabihin, may tamang panahon ng pagiging maamo at may panahon din naman na kung kailan kailangan ikaw'y manindigan para hindi ka abusuhin. Tayo na po tayong lahat. Pero ang napakaganda po sa Lord, kasi Diyos po siya eh. Siya po ang may katangian nito. Without any condition, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, nagsisi, nagpakumbaba, tayo po'y kanyang patatawarin, kalilimutan ng ating nagawa. Ang Lord lagi po nagbibigay ng tsansa, pag-asa sa mga tao. Lawrence, mabilis, 2 Peter. Second Peter chapter 3 verse 9. Second Peter chapter 3 verse 9. Ganito po ang Panginoon. Ready? Basahin po natin. Ready? Go! The Lord is patient with you. Ang Lord, iba talaga sa tao. Kung tayo minsan napupuno na, pero ang Diyos hindi. Ganyan ang Diyos natin. Ano po daw, binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa para magsisi, magbalik loob, magbago. Kasi ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Kahapon nga po doon sa Bible study ng mga parents ng school, yun din po yung isa sa mensahe natin, ang tao hanggang nabubuhay may pag-asa. Pero pag dumating ang kamatayan, wala na. It's too late. Kaya ang kaligtasan ng pagsisisi hanggang ikaw ay buhay. Kasi pag dumating ang kamatayan na parang isang magnanakaw sa gabi, wala na. Hindi ka na pwedeng magsisi sa kabilang buhay. Tapos na. Meron ng hatol. Hebrews 9:27. Pag ang tao namatay, ang kasunod nito, hatol, judgment. Kaya mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay, hanggat magagawa natin, nabubuhay sila, share the gospel, share the good news, bring them to the Lord, win them for Christ. Kasi pag wala na, pag patay na sila, wala na po. Kahit mag-regret ka, wala na. It's too late. Praise God, we have a God, not only of second chance, but of many chances. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang Diyos na very gracious, forgiving, loving. Pero muli, paalala po ang Diyos yun.
hindi ikaw, hindi ako. Kasi pag ginawa po natin yan sa kapwa, abuso na po yun. Abusive na po yun. Hanggat maaari sa kapwa, second chance. Sige po, tawagan na po natin yung usher. Meron po ba naka-assign na usher? Ayan, wow. Na-meet ko si Kagawad Joan last time, nagkaroon ng dinner, sige. Kasi si Kapitan Valera ay tatakbo pong mayor. Pinatawag po lahat ng mga pastor ng Taytay. Nagkaroon po kami ng dinner with Kapitan Valera at lahat po ng mga kanilang magiging tatakbong konsehal. At ang kanya po pala magiging Teacher Helen, ang magiging Vice Mayor ay si Kagawad Joan. Nung lumapit, nagkamayang kami ni Kagawad Joan. Ang saya-saya niya, Edward at Ana. Sabi niya, Pastor, salamat sa ginawa ng Panginoon sa buhay nitong ni Edward at ni Joan. Very thankful si Kagawad Joan. At nadala sa inyo itong mag-asawa na ito. Wow. Masaya tayo na matig yun na ito pong ating church. Ito po ay isang ospital na kung saan ginagamot ang ating mga sakit, ginagamot ang ating mga pagkakamali, at nabibigyan tayo ng pagkakataon upang ang mga pamilyang nawawasak ay mabuong muli. Ang mga pangarap na nawawasak ay mabuong muli. Hallelujah. Yes, O Lord. It is our joy na makita po na mga mag-asawa nagpapatawaran. Pero, hindi dapat paulit-ulit na sinasaktan ang inyong asawa. Hindi sa mga anak, ganon din sa mga anak. Hallelujah. Habang hawak niyo po ang elements of communion, start to pray, Lord, salamat po. Una, pasalamatan mo ang Lord sa pagkakataong binigay sa iyo. Na until now, hindi ka pa niya kinukuha. Until now, binibigyan ka niya ng pagkakataong magbago, ayusin ang mga gulo na ginagawa mo sa buhay. At pangalawa, pasalamatan mo ang mga taong nagbigay din sa iyo ng pagkakataon. Lalo na kung yan ay iyong pamilya, mahal sa buhay, mga tao na pinagkatiwalaan kang muli. Pangatlo, baka merong taong nangangailangan na mabigyan mo ng pagkakataon. Ibigay mo sa kanya ang pagkakataon. Give him the second chance. Ito ba'y isang kaibigan? Ito ba'y isang kasama sa trabaho? Isang kamag-anak? Anyone who deserves a second chance. Sige po, pray. Talk to the Lord. Hallelujah. Be sensitive. Nangungusap ang banal na Espiritu ng Panginoon sa iyo sa mensahe ngayong umaga. At ganoon din naman, bagamat tayo ay laging kinaaawaan ng Diyos, it is not healthy na abusuhin din natin siya bagamat siya ay Diyos. Bagamat available ang many chances, but still, wag nating abusuhin ito. Dahil hindi tayo mapapabuti pag ganyan uri ng relasyon meron tayo sa Diyos. Lord, tulungan mo po kami to be worthy of the forgiveness
maging karapat-dapat sa pagkakataong binibigay mo sa amin. Amin itong ingatan, alagaan, Panginoon, na huwag nang ulitin ang mga nakakasakit sa aming damdamin, sa aming kapwa, lalo na sa iyo. Salamat po, O Diyos. At ang iyong katawan at dugo, sumisimbolo po sa tinapay na ito at sa inumin na ito. Nagpaalala sa amin, Panginoon, na kaming lahat ay nagkaroon ng pagkakataon dahil mo sa krus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Kanin na po natin at inumin.